Nalugi ako sa isang investment ko at hanggang ngayon hindi ko alam kung mababawi ko pa ang pera ko dito. Na-share ko ito briefly in one of my previous videos. But in this video, I want to go deeper. Losing money in investing is painful, but not understanding why it happened is dangerous. In this video, I'll share my personal experience and important lessons learned that completely changed how I invest after this financial mistake. Nag-start ito noong 2019, that was 7 years ago. Bago pa lang ako nag-invest sa PSE noon. In-invite ako ng isang kakilala ko na mag-invest sa isang private equity. Hindi ko babanggitin ang name ng company para makaiwas sa anumang issue. Ang isi-share ko ay based sa personal experience ko. Ang sabi niya, distributor daw ang kumpanya ng various medical equipment sa mga hospitals. Nagpo-fundraising sila pambili ng mamahaling medical equipment na binibenta sa mga hospitals na client nila. In return, magbabayad ang kumpanya ng fixed interest rate na 12% per annum, quarterly payouts through post-dated checks. At the time, naisip ko na mukhang hindi naman too good to be true ang 12% per annum. Kasi nag-i-invest din ako sa seed-in noon na similar din ang interest rates na sa around 10 to 15% per annum. Ginawa na daw niya ng due diligence at sinigurado niya na legit nga ang business model ng kumpanya at hindi siya scam. Nagtiwala naman ako sa kanya kasi kilala ko siya. Naisip ko hindi naman niya ako ipapahamak dito at yung iba naming kakilala na na-invite din niya na maglagay ng pera dito sa kumpanyang ito. Nag-research din ako online, nakita ko registered yung kumpanya sa SEC. And may mga nabasa din akong articles about the CEO, mga awards na natanggap niya, and meron pa siyang Go Negosyo Award na natanggap galing kay Joey Concepcion, ang CEO ng RFM Corporation. And based dito, credible ang background niya. So that added to my confidence. From 2019 to 2022, consistent naman ang payouts. Na-deposit ko yung mga checks ko sa due date, walang tumalbog. And may regular updates din at maayos ang communication. Madami din akong nakilala na nagpasok ng pera dito, mga professionals, yung iba may mga sariling businesses pa, at meron ding mga retirees. Kaya naging kampante ako. Pero dito na pumasok yung dangerous part. Dumami na ang naglalagay ng pera at nagtiwala sa kumpanya dahil sa mga testimonials. And then, nag-start na magka-problema around 2022. Pero pumutok lang ang issue noong 2023. May mga nakaka-experience na pala ng bouncing checks noong 2022 pa lang. And doon nag-start kumalat sa Reddit ang issue kasi may mga nag-share na ng experiences nila. Pero at that time, pumapasok pa rin yung mga check deposits ko. Pero worried na rin ako kasi nalaman ko wala na ngang makapag-pull out ng pera nung time na yon. Ayun nga, sabi nga nila, when there's smoke, there's fire. At the time na may kumakalat na sa Reddit, may mga nag-file na pala ng complaints sa SEC. Kaya nag-issue ng cease and desist order ang SEC. Lumabas na wala pala silang secondary license to solicit funds from the public. Pero ang justification ng kumpanya, loan agreement daw ito. Hindi siya investment or securities. Na-freeze ang mga bank accounts nila, kaya doon na tuluyang nag-stop ang payouts. Yung sa seed-in pala, eventually, naging scam na din. Wala na ring balita kung anong nangyari at kung nasaan na ang CEO. May secondary license pa nga ang seed-in, kaya legit investment siya sa mata ng SEC. So mabuti na lang na withdraw ko na yung capital ko at ibang interest ko sa seed-in. Kaya lang may naiwan akong interest na hindi ko na ma-withdraw. And sabi nila, same din daw ang nangyari sa Flint. In this case, hindi naman kami totally tinakbuhan ng kumpanya. They are still showing up. So, may konting pag-asa, maski pa paano. May mga updates pa rin sila online, kaya lang hindi kami nababayaran dahil naka-freeze pa rin daw yung mga bank accounts nila. And may mga nag-file din ng kaso, kaya tuloy pa rin ang legal process until now. Anong nangyari? Bakit nagkaganito ang kumpanya? May nag-post ng question sa Reddit. Baka isa rin siya sa mga nagpasok ng pera sa kumpanyang ito. Ang tanong niya, which is same din sa tanong ko at karamihan ng mga nakausap ko ay, was it really a scam from the start? Or was it a case of it got too big? And in the end, there was a mismanagement of the funds that didn't get the yield she had promised.
Ito ang perspective ng isang nag-comment. Sabi niya, it's a Ponzi from the beginning. Pinag-compare niya si Kalata at si Injap sa usaping sino ba talaga ang youngest billionaire that time. Si Injap tahimik lang daw. He followed his process, focused on his goals, and built alliances with established tycoons. Kabaliktaran naman ni Kalata. Inuna ang mga press releases at mga padya-forms. So wala siyang proven track record unlike si Injap. And ito pa, gumawa si Kalata ng violation para umangat ang share price ng kumpanya niya. Kaya na-delist ang Kalata Corporation sa PSE and marami ding nalugi dito sa Kalata. Sabi niya, kalatang-kalata raw ang galawan nitong CEO ng kumpanya. Puro PR, kaya maraming naingganyong mag-invest. Logical thinking tells us kung medical equipment at supplies ang business nila, dapat peak season niya noong pandemic. Pero kung kailan nag-recover ang economy, doon naman sila nagka-problema. At sinisisi naman ang pandemic sa nangyari. Maraming publicly listed companies ang affected ang earnings noong nagka-pandemic. Pero naka-recover naman sila agad at nakabawi after the pandemic noong 2023. Samantalang itong kumpanyang ito, kabaliktaran ang nangyari. Doon pa sila nagkaroon ng problema noong nag-start ng mag-recover ang economy. So ang tanong, bakit delayed ang impact ng pandemic sa kanila? Posible bang may underlying issues na at lumabas lang later on? So sila lang ang nakakaalam kung saan nila dinala ang mga pera. Compared sa publicly listed companies, makikita sa financial statements kung may problema ang kumpanya. Malalaman agad kung profitable ba ang company or hindi, malaki ba ang utang, okay ba ang cash flows. Pero sa private companies kagaya nito, iba ang situation. Kaya hindi agad makikita kung may underlying issues na pala from the very beginning. Kasi walang visibility sa tunay na status ng kumpanya. Malalaman na lang pag pumutok na ang issue gaya ng nangyari nga dito sa kumpanyang ito. Iba naman ang perspective ng isang nag-comment. So sabi niya, mismanagement ang nag-trigger ng pagbagsak ng kumpanya na later on ay naging Ponzi-like scheme. Kasi syempre naging desperate na ang management para makabayad ng interest sa mga nagtiwala sa kanila. Dahil sa pressure na makabayad ng interest sa mga naunang nag-invest, may possibility na yung funds mula sa mga bagong pumapasok ang ginamit sa pambayad sa nauna, which makes sense. Wala namang money laundering charges nung i-refer ng DOJ sa AMLAC ang kumpanya. Walang mahanap na dirty money trail ang AMLAC. Kasi legit naman talaga lahat ang pinanggalingan ng pera. Galing sa pera ng mga taong nagtiwala sa kumpanya. Hindi naman yun galing sa flood control projects. Kaya ang SEC charges na lumabas ay securities fraud, corporate fraud at misrepresentation. Hindi siya outright Ponzi scheme. Looking back, masasabi ko na naging gullible ako noon. Hindi ako naging maingat at nagpadalos-dalos ako sa pagdesisyon na maglagay ng hard-earned money ko dito sa kumpanyang ito. Marami akong red flags na na-miss. Gaya ng guaranteed returns, low risk kasi may sure projects na paglalagyan, exclusive lang daw sa friends at relatives. At hindi ko rin na-check yung secondary license kung meron sila. Kulang na kulang talaga ako sa due diligence. Nagtiwala lang ako sa nag-invite sa akin. Ito ang worst financial mistake that I've ever made. Biggest regret of my life talaga. Pero natanggap ko na pwedeng hindi na maibalik ang pera ko dito. Bonus na lang talaga kung may maibabalik pa from their frozen bank accounts. Kaya move on na lang talaga, magpatuloy sa pag-invest at maging mas maingat at maging mas intelligent investor. Personal lessons. Unang-una, in investing, hindi pwedeng tiwala lang. Kailangan ng matinding due diligence. Huwag ipagkatiwala sa ibang tao ang paggawa ng due diligence. Check the financial health ng company bago mag-invest. Understand how the company makes money at kaya ba talaga nilang ibigay ang promised returns nila. Pag walang visibility sa financial status ng kumpanya, iwasan na lang. Check also the credibility ng management. Kung may proven track record ba or purely optics lang or PR ang ginagawa. Pangalawa, marketing versus reality. Minsan nadadala tayo sa mga press releases, awards, hype, gaya ng nangyari din noon sa Kalata Corporation. Masyadong na-hype at maraming naingganyong nag-invest. Same din sa nangyari sa kumpanyang ito.
Masyado din siyang na-hype noon, kaya maraming naingganyong mag-invest. And most importantly, don't ignore the red flags. Kahit maliit pa yan, warning sign na yan. Kaya wag na mag-justify. So takbo na agad. Nabasa ko, si Charlie Munger, isang legendary investor at matagal na naging partner ni Warren Buffett, ay naka-experience din pala siya ng significant losses early in his investing career. Marami daw siyang nagawang investment mistakes at marami siyang natutunan sa mga pagkakamali niya. Sabi niya, para makaiwas sa maling investments, invert, always invert. Instead of asking, magkano kikitain ko dito sa investment na ito, ask, paano ako malulugi sa investment na ito? And what could go wrong na magriresulta sa pagkalugi ko pag nag-invest ako dito? By doing so, you will not only protect your investments, magiging mas clear at maingat ka sa decisions mo. Na-apply niya ang inversion technique na ito by avoiding permanent loss of capital. The worst thing that can happen to an investor is losing money permanently. Always invert by asking what can cause harm to the business to identify poor quality businesses and poor management. Next ay staying within the circle of competence. So, iwas sa mga investments na hindi naintindihan ang business model and stick to what you understand. And when evaluating companies, ask what would make this business fail. This will eliminate companies with bad businesses, weak competitive advantage, and unreliable management. So I'm taking this loss as my tuition fee. A reminder to stick to the fundamentals, invest only in businesses I understand, and to always invert. Sa experience ko sa company na ito, kung na-apply ko sana ang inversion technique, yung simpleng tanong na paano ako malulugi dito, baka na-spot ko agad ang mga red flags at nakaiwas sa malaking pagkalugi. Sabi nga ni Charlie Munger, the goal is not to be a genius, but to be consistently not stupid. That's all for today. I hope you learned something from my story. Thanks for watching.